Pangatlo ang Pilipinas sa may pinakamaraming naitalang lindol noong 2023 sa buong mundo, base sa earthquakelist.org. Ang partisipasyon ng komunidad sa earthquake drill mahalaga ayon sa mga otoridad. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dahil wala pa naman daw teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong lugar at oras ng pagtama ng mga lindol, iba na rin daw ang handa. Kaya't gano'n na lang ang partisipasyon ni Teacher Guada tuwing nagsasagawa ng earthquake drill ang pamahalaan. Kaya naman kami nagkakaroon ng monthly earthquake drill para po nang sa gayon, ang mga bata ay alam kung ano ang gagawin. May initiative po ang school para maisagawa namin iyan. Sabi ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang kahalagahan ng mga simulation exercises. Sa dalas kasi ng mga pagyanig na nararanasan sa bansa, dapat na raw na isasama sa sistema sa katawan ng kahandaan. Hindi naman ibig sabihin na sinet natin to quarterly, quarterly lang talaga natin siya gagawin. We can do it in a regular basis, sir, para nang sa ganun maging kultura ng bawat isa yung paghahanda sa panahon ng earthquake. Sa listahan ng website na earthquakelist.org, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang lindol nitong 2023. Pero ayon sa FIVOX, maliit pa raw ang bilang na inilabas na ito kung pagbabatayan daw ang mismong datos sa kanilang ahensya. 20 earthquakes a day in 1 month, 20 times 30, 600 na yan. Kaya dito yung 1,300. Ano yan? Mababa yan. Sabi ng FIVOX, normal lang ang paglindol sa bansa. Nasa tinatawag kasing Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kung saan matatagpuan ang ilan sa mga aktibong bulkan at may mga paglindol. At gaya ng laging abiso ng mga otoridad, maigi na ang palaging alisto, tumutok sa mga balita at sumunod sa mga utos ng kinauukulan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.